Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sasamantalahin ko na rin po ang magpasalamat sa Panginoon sapagkat sa darating pong Friday, October 27, ay birthday ko na po. At lubos ako nagpapasalamat sa mga nagdaang taon sapagkat tunay na hindi naman ako pinabayaan o iniwan ng ating Panginoon. Sadyang siya'y matapat sa lahat ng pagkakataon, hindi lang po sa akin, kundi sa aking buong pamilya. At sa umagang ito ay matutunghayan din natin ang kanyang makabuluhang mensahe na ating matatagpuan sa Zechariah 14 verse 8. Ating pong basahin. Ang mga agos ng tubig buhat sa Jerusalem ay patuloy sa buong taon, patungo sa dagat na patay ang kalahati at sa dagat Mediteraneo naman ang kalahati. Bagamat hinayaan ng Diyos na mabihag ng Babilonyang Israel, ito'y sa kadahilanan ng kanilang paulit-ulit na pagsuway at paglaban sa Kanya. Patuloy ang kanilang pagre-rebelde sa Diyos. Hayagan nilang ginagawa ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at ito'y karimari-marim na kasalanan sa ating Diyos. Ganun pa man, dito po sa aklat ng Zacarias ay nagpapahayag ng panawagan ang ating makapangyarihang Diyos sa Kanyang naisin na manumbalik ang mga Israelita. At sa chapter 8 ng Zacarias ay napakaganda ng kanyang pangako. Dito ay nabanggit ang sobrang pananabik ng Diyos na maipadama ang kanyang labis na pagmamahal sa mga Israelita. Nasabi din dito ang puot na nadarama ng Diyos sa mga karatig bansa na nagpahirap sa kanila. Tayo rin po, minsan sa ating buhay ay namuhay tayo sa kasalanan. Madalas din na sinusuway natin ang ating Diyos at sinusunod natin ang ating sariling kagustuhan. Ngunit dahil sa labis ng pagmamahal ng Diyos sa atin, ay gumawa siya ng paraan upang muling mabuo ang nasirang relasyon dahil sa ating mga kasalanan. Narinig natin ang katotohanan tulad ng sinasabi sa Juan 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya dito ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Matapos po nating tanggapin si Jesucristo bilang Panginoon at ating tagapagligtas, tayo ay binigyan ng gawain sa Mateo 28:19-20. Ganito po ang sinasabi, kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. At sa pagsunod po natin dito, tayo po ay makakaranas ng mga pag-uusig, pagtatwa, panlalait at kung ano-ano pa dahil sa ating pananampalataya. Ganun pa man, ang ating pong Diyos Ama ay nangako na tayo ay kanyang sasamahan at gagabayan ng kanyang banal na Espiritu. At darating po ang panahon na ang mabuting balita ng kaligtasan ay maibabahagi na ng walang hadlang at ito'y parang tubig na umaagos ng walang patid. At para sa iyo, aking kaibigan, oo, ikaw nga, mahal ka ng ating Diyos at siya ay naghihintay sa iyo. Ngayon na narinig mo ang ebanghelyo o mensahe ng Panginoon, nais niyang ikaw ay lumapit at magbalik loob sa Kanya. Pagsisihan mo ang iyong kasalanan, kilalanin at tanggapin mo si Jesucristo bilang Panginoon at iyong tagapagligtas, pagkat nais Kanyang makasama sa bagong langit na Kanyang lilikhain. At doon ay makikita at mararanasan na natin ang kaluwalhatian ng Diyos. Sama-sama na doon ang lahat ng mananampalataya ng Panginoong Hesus upang sumamba at sa ating buhay at makapangyarihang Diyos. At doon ay makakapiling na natin siya ng magpasawalang hanggan.